Our topic for today, mga kapatid, can be found in the book of Ecclesiastes chapter 9. Without much further ado, mga kapatid, I will go straight to the topic. Dahil napakaganda ng topic natin. Ang sabi rito, mga kapatid, in Ecclesiastes, it's about sapagkat lahat ng ito ay inilaga ko sa aking puso upang siyasatin ang lahat ng ito ng matuwid, righteous, pantas, wise, at ang kanilang mga gawa ay nasa kamay ng Diyos. Maging pag-ibig o pagtataniman, hindi nalalaman ng tao, lahat ay nasa harap nila. So mga kapatid, I think the summary of chapter 9 is about living the life and making the best of bad thing. Alam niyo ba mga kapatid na naniniwala ako na bad things that happen in life is there to teach us how to look at good things in a whole new light. Ibig sabihin mga kapatid, isa nakala mo pangit. Kasi nakala mo, ay dapat ganun eh. Dapat ganun eh. We always wanted things to remain to, the status quo. We wanted it to remain as it is. Pero may mga bagay talaga na whatever we do, talagang not meant. At ang sinasabi na Ecclesiastes chapter 9 is living the life and making the bad things work for you. Making the best out of the bad thing. Na yung akala mo yung mga bagay na nag-turn out ng best for the people because they decided to make the best of the way things turn out. If you have ever watched this, sino nga yung magaling na Pilipino na yung pag tumatakbo si Sister Cynthia, pag tumatalikod sila, pag nandun sila sa pole, parang jump siya. It's a jump na parang patalikod lang siya. Or the ski. I think it was in Alaska who used to say, there's nothing good about this snow. Kasi malamig. Kasi lagi natin gusto summer, di ba? But when the people realized that they could maximize the bad things that happened to them, such as snow. Ano pwede nilang gawin sa snow? Buti sana kung nasa Pilipinas na, Sister Arlene, pwede mong gawing halo-halo. Nalala mo ba yon? Nung bata ka, pag sinabing, makarating ka sa Canada, pwede ka mag-halo-halo. Parang feeling mo, sasaluhin mo yung halo. Sasalo ka ng baso sa halo-halo at gagawin mong, lalagyan mo na lang ng langka o ng saging o ng ubi yung baso mo at feeling mo mag-halo-halo ka. But they found out in the western part of the hemisphere, they found out that they can maximize the so-called bad things. Nakala ng iba, wala namang mapapala dyan eh. Alaska was sold to America by Russia for $1. I heard. Was it $1? Alaska was sold to America in 1867. March 30, 1867, Russia sold Alaska for about $7.2 million only. The whole Alaskan country was sold $7.2 million. And you know what? Most of the petrol that is supplying the United States of America is coming from Alaska. They didn't realize that. Alaska became one of the most famous skiing country. Akala nila walang pwedeng gawin. Yung pala pwedeng may gawin. Pwede pala tayo mag-ski. You see, yan ang sinasabi ni Haring Solomon, that you can make
the best out of a bad thing. Hindi palaging porke masama yan, talagang masama. Nalala mo yung binata, Sister Arlene, na umuwi sa bahay, nabalian. Sabi ng mga tao, nabalian. Kawawa naman. Ano sabi ng tatay niya na Christian? Sabi niya, hindi. Baka something good will happen. Kung isipin mo, Sister Christy, ano pang something good will happen doon sa nabalian? Wala, di ba? Then, one day, yung kabayo niya umalis. Nag-aalaga siya ng kabayo, Sister Arlene. Naglayas yung kabayo. Sabi ng mga tao, naglayas yung kabayo mo, minalas ka. Sabi nung Christian na tatay, sabi niya, hindi. Something good will happen. Pagbalik ng kabayo, Sister Arlene, bumalik yung kabayo, may dala pang 3. Mamaya-maya na naman, nabalian yung anak niya. Naku, nabalian ng anak mo, minalas ka. Mamaya-maya, Sister Marivic, after 2 weeks, buong bansa naghahanap ngayon ng ilalaban ngayon sa Ukraine. Panlaban sa Ukraine na gera. Ang hinahanap ng mga kapatid, ang hinahanap ng military mga kapatid, ay yung mga taong matipuno. At walang sakit. Yung anak niya na may bali, Sister Christy, hindi nakasama, hindi na ibala sa kanyon, kasi may bali. Sasabihin mo ba lagi na yung pangyayari sa'yo masama? Hindi. Kasi baka, nalala mo yung Titanic na ang tagal niyang inipon ng pera, Sister Christy, bago siya magpunta. Sabi niya, Lord, sana makapunta ako ng Amerika. Nag-ipon siya na nag-ipon, Sister Christy. Talagang halos hindi na siya natutulog. Siguro, 5 taon niyang inipon yung pamasahe. Kinabukasan, Sister Marivic, pagising niya, na-late siya ng 1 minute. Nagsarado na yung barko. Habang umaalis ang barko, Sister Christy, kitang-kita niya yung kanyang pagkalugi. Talagang himutok na himutok siya, Sister Edita. Bakit naman ganun, Lord? Hindi mo ako ginising. Kung ginising mo sana ako, di kasama ako doon. Tinuturo pa niya ang barko. In April 14, 1912, few days after the ship left the port, he heard that the Titanic sank. Diba? What do we know? Anong alam natin? Na yung akala mong masama, masama ba talaga? O baka naman, pwede mong isipin na something good is going to happen. Dito sa bad things nito, I know and I believe that something good is going to happen. Joseph was one of the classic example. We know that Joseph was betrayed. We know that Joseph was given kaya ang tawag sa kanya, Joseph, the dreamer. Joseph with many colors, with a coat of many colors. Kasi binigyan siya ni Jacob ng isang coat na iba't ibang kulay. At nung unang panahon, Sister Arlene, kapag ikaw ay binigyan ng balabal na iba't ibang kulay, ikaw ang pinakapaborito ng tatay. So talagang alam ni Joseph that he is a special man. God said to him, and God showed him a vision that the 11 stars, which represents the 11 tribes of Israel, will bow down to him. And suddenly, he was betrayed. He was accused. He was imprisoned. Napagbintangan siya. Halos patayin siya ng mga kapatid niya. At alam na natin ang nangyari, Sister Christy, that at the time of his imprisonment, he did not realize that that prison cell will push him for him to meet the king.
Alam natin mga kapatid, Joseph was meant to be betrayed by his brothers. Because kung walang betrayal, Sister Myrna, kung hindi siya ibinenta, hindi siya pinagkanulo, hindi siya kinatwa ng kanyang mga kapatid, hindi niya mararating ang pangako ng Diyos. Hindi niya mapupuntahan yung palasyo. Hindi niya mamimit ang hari kung nandun lang siya sa Kanaan. Kasi nasa Kanaan siya eh. It's the place na wala namang hari doon. But because of the plans of the Lord, God has to connect all the dots. God has to master plan His life so that the purpose of God in His life will happen. Kasi kung wala yung betrayal, wala yung accusation, wala yung imprisonment, he could not have met the butler of the king. Joseph was meant to be betrayed. So alam natin, Sister Edita, when those brothers that betrayed him, found him, met him, and recognized Joseph, they could not have believed it. They could not believe na itong taong to na dati nating itinatwa, itinapo natin, ibinenta natin sa mga Ismailita, we did not realize that he is now the prime minister of Egypt, the second in command after the king, after the Pharaoh. Ano sabi ni Joseph, Sister Cynthia? What you meant for harm, God used it for my advantage. Ganda. Kaya yung mga nangyayari sa yung kala mo masama, akala mo ang tagal, akala mo nalulugi ka, akala mo natatalo ka. No. Because the Bible is always making clear, Sister Arlene, that all things work together for good to those who love the Lord. Lagi ako may paniniwalang ganyan. Pag may ganun kang paradigm, may ganun kang principles in life, Sister Maribik, na yes, ganito nangyayari sa akin, but I believe that something good is going to happen. Pag may ganun kang pananaw, Sister Chi, na lahat ng bagay may ginagawa ang Panginoon, may ginagawa ang Panginoon, hindi ka manghihina. Hindi ka manghihina, lalo kang lalakas. So, make that kind of life. Mga kapatid, na hindi porke wala ka pa ngayon, hindi pa answered prayer ngayon, pero what do you know? How did Joseph know that this betrayals, this accusation, these false allegations, this imprisonment, if you were with Joseph, if you were the Joseph, hindi mo alam eh. Because Joseph did not read his book. Joseph was actually the subject of the book. But now we are studying his life because God moved in a very peculiar way na hindi natin alam kung paano kikilos ang Diyos. How did you know na may gagawin ninyo? Pero ako palagi, kaya tama ang kanta ni Don Moen eh. I can clearly see, despite of things that I cannot see, but I believe that God will make a way even where there seems to be no way. That in the eyes of faith, I can clearly see. Yung faith na yon, Sister Cynthia, that's why believers are called the believers. Christians are called the believers because we always see in the eyes of faith. You don't see it now, but soon you will. The Bible also makes it clear, Sister Maribik, call things which are not as if they were. Kaya ang isang Kristiyanong may sakit, pag tinanong ka, kumusta ka na? Eto, palakas ng palakas. Amen ba? Hindi yung pag tinanong ka, ito, pahina ng pahina. Lalo kang manghihina. Lagi ang sinasabi mo eh. Ito, pahirap na. Sige lang. Go! Sabihin mo, pahirap ka ng pahirap. Patanda ka ng patanda. Papangit ka ng papangit. Ano iniisip mo? You cannot speak negative and expect to live a positive life. Because words have power. Ayan mga kapatid. Kita mo lagi tinuturo sa atin. Busta na kayo. Ito, payaman ng payaman. At least, amen ba mga kapatid? Kaya pag pupunta kayo ng church, ganda-gandahan naman yung suot nyo mga kapatid. Hindi yung sinasabi mong payaman ka ng payaman, ang lagi mong suot, sira. Laging butas na pantalon, kulang dalang tahiin, hinahabol lang mananahi.
Amen mga kapatid. Yung buhok hindi na masuklay. Mga kapatid, laging mahangin sa labas. Laging hangos na hangos. Naku kapatid. God knows where the fish are. You don't have to really work so hard. Because God knows where the fish are. Amen ba mga kapatid? Ano pang pwede natin pag-aralan dito? Sabi ni Haring Solomon, on one event happens to the righteous and the wicked. As is the good, so is the sinner. So sinasabi ni Haring Solomon, as wise as he is, that everybody shares the same destiny. So lahat daw tayo mga kapatid, pare-pareho ang ating ending. Pero hindi eh. Bakit Sister Arlene? Lagi kong babalikan kahit siya pa ang pinakamatalinong tao sa balat ng lupa. Pero Jesus said a different word. That whoever believes in Him will not die, will not go to hell, but will inherit an everlasting life. Hindi pareho eh. Magkaiba ang ending ng matuwid at ang hindi. Matthew 25:45, then the king will answer, truly I tell you, and Jesus was talking here, Sister Arlene, it was him. Jesus said, the king, with a big letter K, will answer, truly I tell you, whatever you did not do for one of the least of this, you did not do for me. And they will go away into eternal punishment. So Jesus was referring to those people who died, but they did not live according to the principle of the Bible. Jesus said, they will go away into eternal punishment, which we know is hell. And then Jesus added, but the righteous into eternal life. So magkaibang ending natin, Sister Cynthia eh. So in my opinion, maaring, of course, Solomon is not God. He is a human being after all. He is a mortal man. He cannot predict. How can you predict the end of life when you're still alive? Pwede ka lang mag-talk about things, but he is still alive. Hindi mo pwedeng ikwento kung ano ang hitsura ng Baguio City kung hindi ka pa nakagaling sa Baguio yourself. Nakuha niyo mga kapatid, he cannot talk about death when he has not been dead yet. But in his words, na parang sinasabi niya na they share the same destiny, mali. Kasi iba ang pupuntahan ng matuwid eh. Ayun ang pangsaysayan ng ating paggaganito. Kung pareho lang pala ang pupuntahan ng masama at mabuti, tapusin na natin to. Huwag na tayo magpakahirap. Ang sarap kaya magpasarap, ang sarap na hindi gumawa ng mabuti. Kasi ang paggawa ng mabuti, Sister Mirna, talagang pinagsisikapan. Yung paggawa ng masama, hindi pinagsisikapan yan eh. Kasi ang tao, pag wala talagang moral compass, masama. Ang taong walang Diyos, masama. Kasi wala ka namang barometer eh, wala kang guide. Wala kang good moral and right conduct. Kaya ang pagpapakabuti, pinagsisikapan. Talagang pinagtsatsagaan kahit mahirap pero kailangan kong gawin to kasi may Diyos na nakatingin sa akin. Yun ang kabutihan, yun ang katuwiran, yun ang kabanalan. Kaya, in my opinion, Brother Solomon, King Solomon, parang hindi po yata tama ang sinabi nyo as compare sa sinabi ni Jesus. So, sinasabi rito mga kapatid ni Haring Solomon pa rito that for a living dog is better than a dead lion. May point. Kasi lahat nga naman tayo mamamatay, Sister Levy. Sister Iris. So, lahat tayo mamamatay, Sister Iris. So, lahat ng ating pagsisikap, kasi mga tao nagpapakamatay, gusto kong makapagpagawa ng malaking bahay. Gusto kong ipabuwag yung bahay kubo ko. Natanda mo yung kwento, Sister Arlene, ng isang lalaking mayaman na sinabi ni Jesus, may isang lalaking mayaman. Humahalakak siya, tumatawa siya, ipinagiba niya ang kanyang malaking bodega para magpagawa pa ng isang malaking bodega. Tumatawa siya, ha, 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 ang laki ng aking bodega, ipapagiba ko yan kasi mas mayaman pa ako. The following day, Sister Maribik, Jesus was talking.
death came knocking on his doorstep. He died. Anong lesson learn natin doon, Sister Arlene? Na lahat tayo mamamatay. So, wag tayong mabuhay dun sa meaningless pursuit of things like power, fortune, and yung fame. Amen ba, mga kapatid? Walang kwenta yung ating pagsisikap o yung talagang pagpapakamatay na yumaman. Para saan? Amen ba? Kayo lang, like yung sinasabi sa mga OFW, Sister Iris, pag nakaipon na kayo ng, kaya maganda pag nag-OFW, dapat meron kang timeline. Oh, sweetheart ha, ako ay uuwi, ako ay pupunta ng abroad. Ilang taon? 5 taon. Magkano iipunin? Pag tayo ay naka 1 milyon na, ay okay na. Diba? Pero pagka tayo ay walang ganong goal, ay habang buhay yan. Yan ang kasabihan mga kapatid ng matatanda, Sister Maribik, sa atin, na para kang asong humahabol sa buntot. Paikot-ikot ka. Kasi wala kang wala kang goal. Wala kang ina-achieve, wala kang target. Kaya sabi ni Haring Solomon, do not spend your days in meaningless pursuit of things such as fame, power, and fortune. Yung talagang gusto ng tao eh. Bakit? Mamamatay ka rin. Mamamatay din tayo. At pag namatay ang tao, tapos na ang usapan, wala na tayong pinag-uusapan, patay na eh. Kaya sabi ni Haring Solomon, mas maganda pa yung buhay na aso. Kasi nung unang panahon ng aso, hindi yan kasi mga cute ang aso eh. Labrador, mga chihuahua, mga cute. Pero nung unang panahon, Mami Levy, ang mga aso walang kwenta. Bakit? Kasi mapapansin mo noong nahulog yung mga mumo. Di ba may babaeng Samaritana, may lumapit kay Jesus, Panginoon, may sakit po yung anak ko, pagalingin niyo po siya. Ano sabi ni Jesus? Ay naku, hindi pwede. Kasi itong mga pagkain inihanda ko para lang sa mga anak ko to, no? Sabi ni Jesus. And Jesus was referring to the Israelites. Kito itong Samaritana, wala naman itong mga ligo-ligo, walang mga, kumbaga, nung unang panahon, ang mga Samaritana, mga balasubas. Walang kakwenta-kwentang tao, walang hindi mo dapat mag-aksaya ng panahon. Kaya mapapansin mo, ang kwento lagi ng Bible, yung mga balasubas. Di ba? Good Samaritan. Parang sinabi mong, mabuting balasubas. Parang ganon. Di ba? Kaya sabi ng Panginoon, hindi to pwede sa inyo, no? Hello? Samaritana ka eh. Hindi pwede to. At hindi pwedeng kainin ng mga aso ang mga pagkain ito. Mapapansin mo, ang object na ginamit ni Jesus, Sister Maribik, aso. Bakit walang kwenta ang aso nung unang panahon? Mga askal. Pero nasagot ng Samaritana, oo nga po Panginoon, tama po kayo. Pero alam niyo Panginoon, kahit po mga aso, kaya pong kumain ng mga mumong nalalaglag sa lamesa ng kanyang mga alagad. Mga anak ninyo, pwede pong yung mga mumo na lang, kahit mga crumbs lang, kahit namin kainin yan. Di ba? So, mapapansin mo, nung unang panahon, walang kwenta ang aso. Pero ngayon sinasabi ni Haring Solomon, mas maganda pa yung asong walang kwenta na buhay. At least buhay. Kaysa sa ang laki-laki ng pangarap mo, gusto mong ganito, gusto mo laging sikat. Gusto mo laging pinapanood ng mga tao, talagang ngayon. Talagang ang mga tao gagawa ng pelikula para lang panoorin, padamihan ng mga reel na yan. Naku mga kapatid, magbigay kayo ng 50 centavos, parang awa na. Yung mga hindi magbibigay dyan, mga pangit kayo. Talaga ngayon, Sister Iris, paramihan ng mga reel. Kailangan nagmamakaawa. Hindi ka nalang pumunta sa akin, bibigyan kita ng 50 centavos, kahit 50 pounds pa. Hindi mo kailangan magaganyan. Ang iba wala nang ginawa, puro reel na lang. Gusto maging sikat. Diyos ko, my God, kahit wala namang kakwenta-kwenta ginagawa. Basta makapag-reel lang. Kasi yan ang gusto ng tao, sikat. Yan natin ginagawa ni Satanas, ganyan. Pero pag namatay na tayo mga kapatid, kahit ano pang bangis ng isang leon, pero pag namatay, mas maganda pa raw ang isang buhay na aso na walang kwenta. Diba mga kapatid? Kaya sinasabi niya, we must take the advantage of being alive.
Habang buhay ka, huwag mo nang sayangin ang buhay mo na lagi kang galit, lagi kang inis, lagi nagtatampo. Buhay ka pa, kapatid. Amen ba? Saka ka na magaganyan pag patay na kayo. Amen ba? O pag namatay tayo, hindi doon ka na lang magalit. Pero pag buhay ka, samantalahin ang panahon. Alam mo kanina, Sister Arling, ang madilim na ngayon, umuulan na, malamig. Sabi ko, tamang-tama talaga, Pastor Johnny, yung ating huling hirit. Bagamat umulan din noon, pero talagang hindi nagpapigil ang Maranatha. Bakit? Kasi ngayon malamig na eh. O ngayon tayo maglalabas, ngayon tayo magpapangatlong hirit. Ano pang ihihirit mo? Wala nang sasama sa'yo kahit maghihirit ka dyan. Kasi madilim na. Pangit na ang panahon. Ganon din ang buhay. Habang maganda ang panahon, samantalahin. Pag may araw, wag na mag-away. Pag sumigat ng araw, sweetheart, halika na. Ilabas ng lamesa na sa labas. Kumain na tayo sa labas. Mag-barbecue. Bakit? Maikli ang buhay. Ano sabi si Sister Maribig, ang buhay ay parang isang usok lamang. Here today, gone tomorrow. So yun ang sinasabi niya. We have to evaluate our existence and reflect on our own mortality. And the Bible is very clear, Sister Edita. Sabi ng Panginoon, Lord, teach us to number our days. Tama si Pastor Jay. Baka mamaya patay na tayo. Kung mamatay man ako, wow. Diba, Sister Arlene? Bakit? Your last day on earth is your first day in heaven. Bakit niyo matatakot? To live is for Christ and to die is gain. Kaya walang talo. Pag namatay ang isang Kristiyano, mga kapatid, huwag kayong magsuot ng mga itim. Kailangan yan ang pagsasaya. Bakit? Nakarating ka na sa langit. Amen ba, mga kapatid? But, it also gives us the opportunity to review. To have a recollection. To have a retreat. Yung para ka nag-iisip, Lord, ito na pala ang buhay ko. Ano kayang gagawin ko sa buhay? It's good, mga kapatid. Because God gives us one life. And the good thing about this, Sister Arlene, that one life, it gives us an opportunity to know Him. To know Jesus. And to receive His gift of salvation. Yun ang kagandahan natin, mga kapatid . Kasi kung hindi natin pag-uusapan ng kamatayan, parang mawawalan natin na baka mamiss natin ang buhay. Baka makalimutan natin na mamamatay pala tayo. Kaya sabi ni Haring Solomon, a living dog is better than a dead lion. Kasi pag namatay na yan, Sister Edita, pag namatay na tayo, mga kapatid, patay na. Wala nang tayong pinag-uusapan. Amen, mga kapatid? Yung inaasahan, wala na, tapos na. At habang may buhay, Sister Arlene, may pagkakataon kang makilala, may pagkakataon ng taong makakilala kay Jesus. Kaya mapapansin mo, yung mga taong masasama, pinatatagal ni Jesus ang buhay. Kasi Sister Mirna, kung papatay agad ni Jesus lang masasama, edi, paano pa sila makakakilala? Baka kaya pinapahaba ng Diyos, baka makakilala sila. Naghihintay ang Diyos, mga kapatid. Kaya tayo mga born-again Christians, tayo mga kapatid ay may living hope. Tayo ay may buhay na pag-asa sa pamamagitan ng pagkabuhay na mag-uli ni Jesus. Kasi nabuhay si Jesus . Sister Maribig, that is one of the greatest essences of Jesus' death. Of being a Christian. Kasi kung namatay ang ating Diyos, patay din tayo, wala tayong inaasahan. Kaya yung mga Muslim, mga Buddhist, mga Confucius, mga Rizalista, ibang relihiyon, wala silang, hindi sila mabubuhay, wala silang inaasahan after life. Kasi yung Diyos nila, namatay, hindi naman bumalik. Amen ba, Sister Arlene? And that is the beauty of being a Christian, because the God that we believe died on the cross, but on the third day, He resurrected. At yung pangako na yon, Sister Cynthia, yung pangako ng Panginoon na yon, yun ang panghahawakan natin, na magkakaroon din tayo ng buhay na walang hanggan, bagamat tayo ay mamatay, makakaasa ka, sabi ng Panginoon, those who believe in me will have an everlasting life. Yun ang essence nun . Nabuhay, talagang pinakita na agad sa iyo ni Jesus, mga Sister Arlene, na ang kamatayan hindi pwedeng hadlangan
ang Panginoon. Kaya tayo mga mamamatay, kahit mamatay tayo, mabubuhay tayo mga kapatid. Bakit, Sister Maribik? Yung hope, yung pag-asa ng mga believers na kagaya natin, bakit? Nakakapit doon sa matibay na salita ng Diyos na hindi kayang igupo, hindi kayang sikilin ng kamatayan. Amen? Kaya, mas maganda ang buhay. Habang buhay ka, maglingkod ka sa Diyos. Ano pang sabi, Sister Iris? The dead know nothing. Tama. Pagpatay na, wala na. Tapos na. Sinasabi ni Haring Solomon that belief, that all existence and consciousness end with this life. Kaya, tama rin yung kanta, Sister Arlene eh. Di ba may kanta na, sa langit wala ng beer, kaya we do it here. Tama sila eh. Walang beer sa langit, kaya dito nila ginagawa yon. Bakit? Eh, hindi mo na maalala yung beer sa langit. Amen ba mga kapatid? Kasi wala na eh. Wala na yung ganong tapos na. Kaya di ba pag may mga problema ang mga magulang, may mga sakit, ay, daddy, mommy, pain is gone, no more pain. Hindi na, wala nang. Kaya minsan nakala mo yung death, it's actually a blessing. Kasi baka yung death na lang yung paraan para matapos yung paghihirap. Amen mga kapatid. Ano pa sabi ni Haring Solomon? Sister Arlene, live joyfully with the wife whom you love all the days of your life. Sister Maribik, yan. Sister Arlene, kung meron kang love of your life, enjoy it to the full. Sister Edita. At maaring live joyfully with the husband, with the partner, whom you love all the days of your life. Amen ba? Kailangan pinasasaya ang buhay. Amen ba? Hindi yung maliit na nga ang bahay mo, bahay kubo na nga. Tapos wala pang pintura. Amen ba? Talong na nga lang, hindi mo pa ginayat ng maganda. Isda na nga lang, eh dilagyan mo ng konting design, lagyan mo ng konting halaman, lagyan mo ng konting rose para magmukhang masarap tingnan. Amen ba? Nilalagyan ng ganda ang buhay, ginilagyan ng kulay. Yung buhok mo, laging buhaghag, parang bigas. Hindi mo pwedeng maitali at malagyan mo ng konting bulaklak dyan para magbuka kang halaman. Alam mo mga kapatid, pag ganyan ang ginawa mo sa buhay, magiging, alam mo, amen, mga kapatid, nakukuha niyo sinasabi ko. Kahit TNT ka, hindi mo kailangang Kaya minsan mga kapatid, ito naman ay atin-atin lang, ang mga pulis, pag tinanong mo, kasi sa dami ko nakausap ng mga pulis, bakit alam nyo ang TNT? Sabi ko, why do you? Because the way they dress. Magpunta ka ng Earl's Court, mga kapatid. Malalaman mo dyan sa damit ng tao kung sinong TNT. Madali eh. Minsan lagi naka-Lakers. Lakers na jersey. Minsan lagi laging pa ganun na. Halatang halata mo ang Amen ba mga kapatid? Kaya, tapos may mga TNT pa mga kapatid, wag naman kayo magagalit sa ating mga kapatid na talk and text. At ako naman ang sasalita. Wag na kayo magalit sa akin. Wala kayong karapatan. Ang mga TNT pa, ang laman ng bag, Sister Mirna, alam mo kung sa TNT? Ito mga kapatid, totoo to. Ano nagsasabi? Police. Bakit? Ang laman ng bag, passport, toothbrush, toothpaste, underwear, damit. Pag tinanong mo, bakit may dala kang ganyan? Just in case. Ano pang aasahan mo? Di na just in case ka. Kasi nang inaasahan mo Amen mga kapatid. Laging, you know that Sister Arlene, whatever is in your brain, you connect it to the master of the universe, to the creation. Yung lahat ng iniisip mo, mapapansin mo pag may iniisip ka, may iniisip kang tao, may naalala kang tao, yung taong yun iniisip ka rin on that moment. Kapatid, hindi ko alam kung naniniwala kayo doon, pero ako naniniwala ako doon Na yung tao pag naalala mo, kung anong iniisip mo, because you are sending a signal. Your brain has its signal, messages. Amen ba? Kaya kahit wala kang papel kapatid, mag-ayos, maghilamos, bumili kayo ng mga moisturizer, bumili kayo ng toner, bumili kayo ng mga serum, magpaganda.
Hindi mo kailangang magmukhang TNT, mag-amoy TNT. Hindi, kapatid. Amen ba? Kailangan maganda. Bakit? Yun ang sabi ni Solomon eh. Kahit Pilipino ka, pango. Abay kapatid, kahit naman, pwede ka namang magpaday. Alam mo yung may mga reflection na pag tinamaan ng light, Sister Arlene. Parang tumitilos kahit pango. Pag tinamaan ng light, ay, meron palang guhit ang ilong ko. O, dito ko sa angulo na to, pinapaganda. Amen ba mga kapatid? Hindi naman lahat talaga maganda eh, pero may choice ka. Kaya sabi ni Haring Solomon, make your life a little better. A little better. Amen ba? Medyo pasarapin ng konti. Kung wala kang pangkain sa labas, Sister Mirna, ilabas mo yung lamesa at silya. Ilabas mo ang plato. Sa labas kayo kumain. As in, sa literal na labas. Ilabas mo sa labas. Kakain tayo sa labas. As in, labas ng bahay. O, hindi para na rin kayo kumain sa labas. Kaya natutuwa ko sa mga kinakasal sa mga probinsya, mga kapatid. Yan sa mga Mindanao na yan. Alam mo, wala silang mga hall, Sister Cynthia. Pero ang ginagawa nila, nag-aarkila sila ng mga kurtina. Yung background, pinapaganda lang nila. Diba? Ginagandahan lang nila ang decor. Ganun lang talaga ang buhay eh. Kasi hindi naman talaga. Kaya makikita mo sa probinsya, Sister Iris, yung mga bahay kubo doon. Naku, ang chandelier, ang haba, ang bababa. Talagang yung chandelier nandito na sa mukha mo. Parang pag kumakain kayo, ano ba? Hindi na kayo magkitaan kasi yung chandelier nandyan na. Mga kapatid, yung sopa, Sister Iris. Totoo yan, Sister Iris. Mami Levy, yung mga sopa, hindi na magkasa sa bahay, wala nang dadaanan. Pag dito sa UK, maganda pa eh, no obstruction dapat sa fire exit. Sa Pilipinas, walang ganon. Basta maganda. Kahit yung sopa, hindi kasa, kahit natabingi, basta maganda. Amen ba mga kapatid? Pinapaganda ang bahay. Pinapaganda ang buhay, nilalagyan ng kulay. Kapatid. Yung relationship na medyo patay na, abay, kailangan nire-rekindle. Kailangan lumalabas kayo. Ibalik ang alaala kung paano kayo nagkakilala, mga kapatid. Para bumabalik yung talagang, kaya si Sister Jen, magandang ginawa nila eh. Nagkaroon sila ng renewal of the vows. Dapat yearly nire-renew. Di ba ang bisa nire-renew? Bakit kailangan pa may renewal? Hindi pwede namang wala eh. Ganon din ang vow, yung pangako mo. Amen ba? Sister Maribik, kay Brother Dennis, na ikaw lamang ang aking iibigin magpakailanman. Kailangan nag-renew. Amen ba? And then, you do what is necessary. Kasi mga kapatid, kailangan talaga na yung, nasa Bible yan, Sister Edita, na yung marriage, yung relationship, kailangan nagbibigay ka ng affection. Kailangan pinupuri mo ang iyong irog, pinupuri mo ang iyong asawa, ang iyong partner, pinalalakas. Hindi yung ikaw na yung kahinaan, ayaw nang umuwi. Dahil pag umuwi, puro ka naman puro parang puwit ng manok, walang ginawa kundi putak ng putak. Paano pa ko uuwi? Amen mga kapatid. Ba't di ka na umuwi? Ba't ka uuwi? Pag umuwi naman ako, mag-aaway din lang tayo. Huwag na tayo umuwi. Pero yun ang requirement ng isang relationship. Kaya ang relationship, kaya sabi ng Ecclesiastes, 2 is better than 1. Amen ba? Bagamat sa sulat ni Haring Solomon, medyo may double meaning. Pero sabi niya, 2 is better than 1. Who can heat up himself? Kasi ang magpapainit sa'yo, yung partner mo. At Solomon was writing in a generic sense at pwede nating i-apply. Ganon din sa buhay. Pag ang isa humihina, Sister Edita, ikaw ang magsisindi ng nag-iindap-indap na ilaw ni Brother Sopronio. Ganon din si Brother Sopronio. Ikaw naman, Sister Edita, humihina ka, siya naman ang magsisindi ng iyong nag-iindap-indap o na nawawala, nauupos na ilaw. Kaya sinasabi niya rito mga kapatid na make your life a little better. Ganon din nasabi Sister Arlene in Ephesians 5:25, husbands, go all out in your love for your wives exactly as Christ did for the church. A love marked by giving, not getting. Kaya ang isang relationship talaga,
dapat nagbibigay. Hindi yung wala kang nagagawa, kasi kumuha. Anong regalo mo sa akin? Pero pag birthday naman niya, wala ka namang regalo. Puro ka kuha, puro ka akin. What is mine? What is yours is mine. What is mine is mine. Amen ba mga kapatid? Hindi pag-ibig yun. And then ano pa sabi, Sister Maribik? Make the best of the bad situation in life. Ano man nangyari sa iyo? Pwede mong pagkantahin. Naku, ayoko talaga nito eh. Pero nangyari eh. You might as well enjoy. You might as well make the best out of it. Nasa Pilipinas ka, wala kang magagawa, nandun ka eh. You might as well enjoy it. Yung iniimbitahan mo, hindi dumating. You might as well enjoy it. Hindi yung pagwala yung ganon, hindi na nagsasaya kasi wala. Nagiging dahilan na para maging malungkot, hindi. Life should be lived in full. Alam mo, sabi Sister Arlene, you only walk once in this life. Isang beses ka lang lalakad. Sa mundong ibabaw, you might as well enjoy the journey. Live the life to the fullest. Para pagdating mo sa kamatayan, Sister Arlene, wala kang hindi nagawa. May nang masarap yun eh. Sana, oo nga tama sabi ni Sister Edita, sana ginawa mo pero hindi mo nagawa. Diba? Kaya habang malakas ka ang tuhod mo, kaya pag nag-exercise ako mga kapatid, alam mo yung pinakamagandang exercise, Sister Arlene, sa umaga? Pag nag-yoga ako, yung luluhod ka, tapos gaganyan ka, squat, ay naku mga kapatid, laguto ka ng mga buto, mga kapatid. O naglalaguto ka na yan. Ay kung hindi ka pa mag-exercise, di wala. O yung paglalakad. Amen ba? Yung paglalakad, pagmumuni-muni, pagkakaroon ng huling hirit sa tag-init, mga kapatid, these are part of life. Amen ba? Kasi kailangan natin siyang i-enjoy. Ano pa ang sabi mga kapatid? I return and saw under the sun that the race is not always to the swift, nor the battle to the strong. Ano sabi nito, Sister Iris? Nakita ko sa ilalim ng araw na ang pag-uunahan ay hindi lagi sa mga matulin, ni ang pagbabaka o paglalaban ay sa malakas, ni sa mga pantasman ang tinapay, ni ang kayamanan man ay sa mga taong nag-uunawa, ni ang kaloob man ay sa taong matalino, kundi ang panahon at kapalaran ay mangyayari sa kanilang lahat. Ibig sabihin, Sister Arlene, ang laban ng buhay hindi laging sa matatalino. Hindi porke matalino siya, hindi porke valedictorian siya nung elementary. Maganda ang buhay niya. Hindi porke mayaman siya, maganda ang buhay niya. Hindi porke matalino siya lagi ang panalo sa paligsahan. Hindi porke malakas siya lagi ang panalo. Hindi. And it doesn't work that way all the time. Mapapansin mo yung mga kaya mapapansin mo, nagtataka ka Sister Arlene, di ba? Nung huling eleksyon, may sino to mga walang kakwenta-kwentang mga pampagulo lang dito sa presidential balls. Di ba? Mapapansin mo, itong mga leader na si ganon, wala naman sila kilala eh. Nagtatry. Baka makatsamba. O mga kapatid, hindi mo alam eh. Ang buhay. Kaya ang buhay, alam mo nagtuturo din ito, Sister Maribik, kailangan ka mag-try. If you don't try, you will not know. Bakit? Tama sabi ni Jack Ma, the richest billionaires in China. Sabi niya, the easiest thing to do is to go back who you were. Ang pinakamadali, Sister Edita, bumalik ka kung sino ka dati. What if you made it? Yes, you can fall. Yes, you may fail. But also, there's a chance for you to make it. Nung nag-aaral ako ng law, Sister Mirna, sabi ko, baby, hindi naman ako magaling sa Hindi ako magaling sa argument eh. Kasi nung college ako, sabi nila, hindi ako magaling eh. Alam mo, sabi ni Sister May, sabi niya, okay lang naman eh. Pag hindi ka nakapasa, maghanap tayo ng ibang trabaho, maglinis tayo ng bahay, magtrabaho tayo sa ganon. Manguhan. Pwede naman akong bumalik. Nakatsamba, Sister Arlene.
Nakapasa si pastor doon ng 12 bars. Ay di yan. May abogado kayo sa church. Diba? Ganun lang ang buhay. Pag hindi ka sumubok, hindi mo malalaman. Kaya sabi ni Haring Solomon, subok-subok lang. Baka pwede. Amen ba mga kapatid? Kasi, hindi naman laging sa malalakas ang pagwawagi. Sumusubok. Sinusubukan, baka pwede. O, Sister Arlene, sumubok. Baka nga pwede. Sister Arlene ha, sinasabi ko sa'yo. Uuwi ka ng Pilipinas, pastor doon naman, wag naman. Diba, Sister Arlene, natandaan mo yun? That was before the pandemic. Alam ko talagang uuwi ka eh. Pero Sister Arlene, hindi pastor eh. Try lang natin, baka pwede. Nag-try kami, Sister Christy. Sister Christy, before the hearing, Pastor Jay ha, tumawag pa yan sa akin, sabi niya, Pastor Don, i-cancel mo yung asylum ko. Kasi sabi ng mga tao, hindi ako uuwi. Naku, sabi ko, ito na naman tayo, Lord. May mga tao na naman nakikinig sa sabi-sabi ng mga kwentong kutsero. And mahirap ang kapatid sa abogado eh. Minsan gusto mo silang... Nandiyan si Sister Christy. Pastor Don, parang awa na. Hindi ko talaga yung gusto. Eh, pag nagsalita si Sister Christy, parang kala mo tapos ng daigdig. Hindi talaga, pastor, talagang... Ayaw talaga niya. Sabi ko, Brother Joey, alam mo, you don't know what you're talking about. That is few days or weeks the actual hearing. Diba? Mr. Christy, pwede mo namang subukan. At pag ayaw mo, di cancel natin. Pag hindi pwede, ganun lang naman ang buhay eh. Pag hindi pwede, di, balik ka lang uli. Hindi pwede eh. Oh. Esther did. When her uncle ni Esther, yung uncle ni Esther na si Mordecai, sabi ni Mordecai, Esther, halika. Alam mo bang may plano si Haman na patayin tayo, mga Hudyo? Ayan, gagawin ko. Puntahan mo yung hari. Kung pupuntahan mo yung hari na si King Ahasuerus. Ay, si King Ahasuerus, hari siya ng Syria. Eh, di ba queen ka? Oo nga, uncle. Sabi niya. Pero hindi ako pwedeng basta pumatod sa hari kasi hari yung papatayin ako. Pag hindi niya ako pinatawag at nagpunta ako at hindi niya inilabas yung baton niya, papatayin ako, mamamatay ako. Ano sabi ni Mordecai sa kanya? Pwede ka mamatay. Pero pag hindi mo ginawa to, may ibang gagamitin ng Diyos para gawin to. Sabi niya, what do you know? That you are made by God to become the Queen Esther, for such a time as this. Wow! Grabe. Sabi ni Esther, really? Oo, subukan mo lang. Pag hindi lumabas yung bato ng hari, yung kanyang scepter, yung gold scepter niya, edi patay ka nga, pero at least mamatay ka para sa bayan. Pero pag hindi mo to ginawa, may ibang gagamitin ng Diyos. Pero alam mo bang ginawa ka ng Diyos na maging reyna para sa mga pagkakataong ganito? Naglakas loob si Esther. Kung hindi naglakas loob si Esther na pumunta sa chamber ng King Ahasuerus, na hindi ipinapatawag, patay lahat. Nagkaroon ng genocide nung panahon yun. Patay lahat ang mga Hudyo. Kasi yun ang plano ni Haman eh. But because of taking the risk, and mind you, Sister Arlene, Esther did not come from a wealthy family. Sumubok lang. Naligo sa mga langi, sa mga spies. Talagang 6 na buwan siyang nagpaganda. Kasi ang daming lumalaban sa pagandahan eh. Nung unang panahon, lahat naman talaga magaganda. Siyempre, beauty pageant yan. Sumubok. Kaya alam mo, maganda yung sumusubok sa buhay. Maganda yung nagtatry.
parang tapos na kaagad. Sumusubok eh. Susubok ka talaga. Manny Villar, Sister Edita, alam natin na nung bago mag-eleksyon, talagang Manny Villar always top the survey. Laging nasa top yan. Si Manny Villar. Pagdating ng eleksyon, natalo siya ni Pinoy. Manny Pacquiao versus Mayweather, according to my research, mga kapatid, there was plus 190 in the worldwide bet, Sister Maribik, meron siyang plus 190 against Mayweather, which is negative 230. Ang laki ng lamang. Maraming pumusta for Manny Pacquiao. Plus 190, I don't know what that means, but in the betting odds, malaki ang lamang ni Manny Pacquiao. Ang daming pumupustang mananalo siya. Sumubok si Mayweather. Natalo si Manny Pacquiao. Kaya ang buhay, minsan susubok ka rin. Hindi mo alam eh. Kung alam yung papatok eh. Kahit mo sabi ni Haring Solomon, cast thy bread to 7 seas, no, make it 8, Sister Mirna. Kaya ang pagtatanim, subok-subok din. Hindi naman lahat ng nilalagyan mo ng investment mo, lahat yan, kikita. Baka, sigurado ka na dito sa real estate, bumagsak yung real estate. Sigurado ka na dito sa stock market, baka bumagsak yung stock market. Sigurado ka na sa mga lupa, natabunan ng lahar. Amen ba mga kapatid? Kaya sabi ni Haring Solomon, susubok ka. Hindi mo alam kung alin ang tutubo. Ganon din ang pakikipagkaibigan, Sister Iris. Dapat hindi lang iisa ang kaibigan mo. Dapat madami-dami, hindi yung kaibigan mo iisa lang, kayo ng dalawa lagi nag-uusap. Maraming ganon, may mga taong iisa, dalawang kaibigan, kaya pa nag-aaway, wala na silang kaibigan. Para silang iniwanan sa pansitan. Bakit? Dadalawang kaibigan mo eh. Lalo na sa panahon natin yun, Sister Maribik, matatanda na tayo. Ay naku mga kapatid, ang sarap ng maraming kaibigan. Amen mga kapatid? Pag matanda ka na, huwag ka nang palaaway. Huwag ka laging naghahanap ng away para kang mga waray-waray, hanap ay away. Hindi na uso yan. Ang waray-waray, ang hanap, kaibigan. Waray-waray, ang hanap, kabate. Ang hanap, ka-fellowship, ka-sharingan. Dapat magaling tayong kasama. Amen? Magaling makisama. Bakit? Time and chance happen to them all. Baka makatsamba. Bakit? Tama siya eh. Kaya may mga born again, Sister Arlene, ng mga bata pa kami. Huwag kayo maniniwala sa luck. Kaya nung mga bata kami, hindi kami sinasabi na pastor ng good luck. Kasi daw ang luck, para kang nagtitiwala sa luck. Pero sinabi ni Solomon time and chance happen to them all. Kaya dapat, meron ka rin paniniwala sa luck. But luck, Sister Christy, is a preparation, meeting opportunity. Kung hindi ka handa, at dumating yung pagkakataon na yon, you are not going to be lucky. Kaya nga tama ang sabi si Starlene, it's better to have it and don't need it than to need it and you don't have it. Maganda rin meron kang payong, kahit hindi umulan, at least may payong ka. Diba? Paano kung umulan? Tapos wala kang payong, wala. Mababasa ka. Kaya, dapat maganda, lagi ang ready. Ganun lang naman ang swerte sa buhay Ang swerte, hindi lang yung swerte, talagang swerte na parang wala kang ginawa. No. Luck is about prep. Na nagkataon ka na naghanda ka, nagkataon ka nandoon ka, talagang tumama yung pagkakataon. Yun ang swerte. Pero yung dumating na yung opportunity na yon, na wala ka doon o hindi ka handa, hindi sa swerte kasi dumaan na yung pagkakataon Pero hindi ka pala handa, di nawala. Amen ba mga kapatid? So yun ang luck. A poor wise man, and he by his wisdom delivered the city. I'm aware, Pastor John, is a time. A poor wise man, and he by his wisdom delivered the city. Sinasabi nito, Sister Iris, 13 to 15. Nakita ko rin ang karunungan sa lihim ng araw at naging tila dakila sa akin. Mayroon isang pantas na lalaki na dukhang pantas, may mga mahihirap pero matatalino. At iniligtas niya ng kanyang karunungan ang bayan. Look at the life, Sister Mirna, ni Joseph. we can say that he's a wise man. We can say that he's not rich.
Kasi naghanap siya ng ikakainin eh. Di ba? Naghirap sila. Pero alam mo ba, Sister Arlene, yung karunungang konti na yun ni Joseph, yung kamay ng Diyos na kay Joseph, because the Bible is very clear, pinag-aralan natin a few weeks ago, that the Potiphar was blessed because of Joseph. Not Joseph was blessed because of Potiphar. It's the other way around. The Bible, Sister Myrna clearly said this, that Potiphar, his boss, was blessed because of Joseph. And mga kapatid, listen to this. Alam mo ba na yun sa karunungan na kay Joseph, alam natin naghanap sila ng ikabubuhay, naghanap sila ng kakainin. Pag binasa mo, Sister Arlene, ng Genesis 47:11, it says this: So Joseph settled his father and brothers in the land of Egypt. So Joseph settled his father and brothers in the land of Egypt, and the king, the Pharaoh, gave them property in the best part of the land, the district of Ramesses, as Pharaoh had commanded. Pinagpala ng Panginoon yung pamilya ni Joseph. Binigyan sila ng Kensington or Knightsbridge na place. Kasi yung district of Ramesses was the best part of Egypt. Was the Kensington, was the Chelsea of Egypt. The king commanded the crown, the country of Egypt, to give the best part, the district of Ramesses, to the family of Joseph. Kaya yung karunungan nyo mga kapatid na nandito na kayo sa London, nandito na kayo sa ibang bansa, nagkatrabaho kayo sa ibang bansa, karunungan yan eh. Amen ba mga kapatid? Nakarating ka ng London, kahit hindi ka marunong mag-English, hindi, amen mga kapatid? Ang alam mo lang English, go to you, go to me. Amen ba? Ang tawag mo sa Uber, amen ba mga kapatid? Yung kwento ni Sister Christy, yung fish, naalala ko yon. Wala tayong alam, wala tayong pinag-aralan. Hindi ang iba sa atin, di nakagraduate ng elementary o high school. Pero binigyan ka ng Diyos ng karunungan. Ngayon, pa-English ka na. Pagdating mo sa Mandaluyong, Sister Arlene, how are ya? Diba? Can you give me the bottle of water? Hindi ka na makilala. Ano ka na, slang ka na masyado. Pero Sister Christy, Sister Cynthia, si Joseph, dahil sa kanyang karunungan, bagamat siya'y mahirap, pinagpala ang kanyang pamilya. And you can become a Joseph. You can become a Joseph in your family. Amen mga kapatid? Kayo ang mag-aahon sa inyong pamilya sa kahirapan. Naniniwala ba kayo mga kapatid? Na dahil sa iyo magmumula ang lipi ng mga matatalino. Sa iyo, ikaw ang magmumula, ikaw ang kauna-unahan sa pamilya na magdadala ng malalaking kayamanan sa inyong pamilya. Ikaw ang kauna-unahan sa inyong pamilya na magiging milyonaryo. Amen mga kapatid? Yan ang kabutihan ng pagpapala ng Diyos. Sister Iris, alam mo Sister Iris, sinausap ko ng linggo, sabi niya, Pastor, gusto ko nang umuwi sa Pilipinas, gusto ko nang makita yung mga, pinagpaguran ko doon eh. Di ba? Yan mga kapatid, ay pagpapala ng Diyos. Kaya sabi ni Haring Solomon, a poor wise man, and he by his wisdom delivered the city. Alam natin yun, yung karunungan na yun, yung karunungan natin. Kaya pag nandito ka sa ibang bansa, kalimutan mo yung drama ng iba. Alisin mo na, Sister Edita, yung mga away ng iba. Kung may nag-aaway man sila, focus ka lang sa iyong mga ambitions. Ano pa mga kapatid? Konti na lang. Last one verse. Ang sabi rito mga kapatid, wisdom is better than strength. Word of the wise, spoken quietly, should be heard rather than the shout of a ruler of fools. Alam mo nga naman mga kapatid, sinasabi ni Haring Solomon na mas madali ang magpabagsak kaysa gumawa. It's easier to destroy than to build. Yun ang sinasabi niya eh. Kaya, yung karunungan mga kapatid, yung mga bagay na itinayo ng karunungan, madaling pabagsakin ng kasalanan ng mga masasama.
Amen? Yan ang sabi niya. Matagal magtayo, Sister Arlene. Kaya pag bibili ka ng condo, pre-selling, ilang taong gagawin? 5 taon! 5 taong gagawin, ha? O 7 years na gagawin yung building. Sister Mirna. Pero pag pinabagsak yun, nilagyan lang ng konting bomba, in a split seconds, bagsak yung 7 years na itinayo. Kaya tama siya. Mas madali ang mas madali ang mapabagsak, pero matagal magtayo. Yung kasalanan ni Adan, yun ang nagpasira sa tao. Yung pagkakasala niya. Yung pagkakasala ni Achan, as of Joshua 11, 7:11 to 12, yung pagkakasala ni Achan o Achan, A-C-H-A-N, yung pagkakamali niya, dahil sa isang pagkakamali niya, natalo ang buong Israelita. Kaya minsan tama si Solomon that a beautiful garden is destroyed by the little fox. Yung maliit na langaw sa malaking banga ng pabango, Sister Christy, nagpapabaho. Ganoon din ang buhay natin, mga kapatid. Yung lahat ng bagay na hindi maganda, slowly, ask God to change. Kasi baka yan lang ang kulang. Amen, mga kapatid? Kailangan nating alisin yung mga bagay na hindi na maganda. Kasi baka yung maliit na yon, yung small little things lang na yon, yan minsan ang sisira. Yan minsan ang nakakasama sa buhay ng isang Kristiyano. Amen? God bless you all, mga kapatid. Back to you, Pastor Jen, Sister Cynthia.